Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy page. God is good all the time. 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 Amen. Glory be to God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At ayan, thank you Lord Jesus sa panibagong gabing ito. At salamat din sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay ng gawain ito. My name is Brother Huge at we welcome you mga new blessings. Ayan, mga first time, second time. Patuloy lang po tayo sa pakikinig at pagsubaybay ng programang ito. And we thank the Lord for all the blessings, for all the teachings. At ayun, at bago ang lahat mga kapatid, tayo muna'y manalangin. Thank you Lord. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord God, we magnify you, we worship you, and we honor you. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito at sa gabing ito na puspos ng pagpabala ng iyong banal na spirito at sa paggabay at pagtuturo sa amin. Thank you, Lord, for all the blessings na mga pagpapalang espiritual, mga pagpapalang material, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa lahat ng bagay, ikaw ay may itinuturo na mas maganda at mas mabuti para sa amin. Tulungan mo kami maunawaan ng mga bagay na mga tinuturo mo, Panginoon, upang sa gayon na ang aming pananampalataya ay laging mag-umapaw, Panginoon, na hindi kami titigil, Lord God, sa gawain ito sapagkat dito kami nakakasumpong ng tunay na mga pagpapala, spiritual na pagpapala at sa pagbabago, sa pagtatransform ng aming buhay. Maraming salamat po at tulungan mo po, Panginoon, na tawagin muli mga kapatid namin na hindi na nakakapakinig ng gawain ito at tulungan mo sila, Panginoon, pag-alabin muli ang kanilang puso upang sila ay makasunod sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, at pinupuri ka namin. Dinadakila at niluluwalhati ang iyong pangalan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat at salamat sa ating Panginoon sa panibago na naman na topic or lesson na ating papag-aralan ngayon. At bear with me at patuloy tayo sa paglago. Thank you Lord, at don't forget to like, share, and tag our loved ones. Ayan, praise the Lord. At gayon din mga kapatid, no? Mamaya awit tayo na ang pinamagatang walang iba. Ayan, dito walang iba, no? Wala nang iba pa na tayo ay sasambahin pa. Kaya mga kapatid, mabless tayo mamaya sa mga pagpupuri at pag-awit natin sa ating Panginoon at inaalay natin sa ating Panginoon. Ayan, meron tayo mga kapatid, follow us on Facebook page at meron din tayo sa YouTube, meron din tayong TikTok and Twitter. Kaya thank you Lord. Salamat sa Panginoon at bigyan na natin ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Walang iba, by Jesus Comfy Church. Amen. Iniwan mo
Pag-ibig mo'y wagas, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, walang ibang sasambahin, Panginoong Iniwan mo ang langit at tinis mo ang pasakit. Pinato sa'yo'y mga latay, buhay mo'y ibigay, biyaya mo'y sapat, pag-ibig mo'y wagas, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin.
Amen. Praise God. Hallelujah. Wala nang iba pang sasambahin. Wala nang iba pa tayong paglilingkuran kundi ang ating Panginoong Hesus lang. Amen. Praise God. Alam niyo yun, bumaba ang ating Panginoon dito sa lupa upang tayo ay iligtas at nararapat lang na siya lang yung dapat nating sambahin at purihin. Praise the Lord. Yes, glory be to God. At masusubaybayan niyo yung mga awitin na yan. At meron pang iba sa mga YouTube channel natin dito sa ating Jesus Comfy Church. Type nyo lang dyan, Jesus Comfy Church song list. Ayan, praise the Lord. Thank you, Lord. At ayan mga kapatid, please don't forget to follow us on Facebook, YouTube, and Twitter. Meron din tayo sa TikTok. Ayan, glory be to God dyan. At patuloy na pagpapahayag at pagpapalaganap pa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. At ayan, greeting din sa ating mga international churches. Meron tayo sa Greece, meron tayo sa Canada, meron tayo sa US. Praise God. Thank you, Lord. At patuloy na paglaganap at pagtatayo pa ng mga churches. Maging dito sa ating pinapatayong church dito sa may Bacoor. Malapit lang yan sa SM Bacoor, mga kapatid. At sama-sama tayo na magtulong-tulong sa pagpapatayo ng sanctuary, na bahay dalangina ng ating Panginoon na para sa atin. At tayo ay doon magsama-samang magpupuri, sasama-samang mananampalataya at sasamba sa ating Panginoon. Amen. Meron din tayong mga local church sa Batangas, sa Las Piñas. Ayan. Meron din sa Cavite. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. At we encourage you to be part of a God's mission. Yung mission na tinuturo ng ating Panginoon to be a digital evangelist. Yes. Have you considered yourself na digital evangelist? Mga kapatid, alam mo yun kung shinare mo tong link na to or shinare mo sa mga mahal mo sa buhay, you are considered a digital evangelist. Kaya huwag tayong makikinig lang. Ibahagi natin at ipalaganap yung salita ng ating Panginoon, yung magandang balita ng kaligtasan. Thank you, Lord. Hallelujah. At we invite you sa ating mga gawain pa. Meron tayong mga cell group meetings, meron tayong tinatawag na small group meetings. At we encourage you to join, At may mga step 1, mga tinuturo tayo doon, mga how to grow your spiritually, spiritually at sa pananampalataya, At maraming lesson na nakahanda. Meron tayong step 1, step 2, step 3, step 4. May mga discipleship din yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang sa pag-attend sa gawain ito. Meron din tayong women's ministry. Amen. Women's ministry. Meron din tayong youth, men and women's young pro. At kaya din meron din tayong growing teens, yung mga age 10 to 12 yata yun. At hayaan nyo ang mga batang ito ay lumago, sa pananampalataya habang sila'y bata pa lang, na lumago sila sa pananampalataya at na makilala na ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron din tayo mga kapatid na mga kids church. At huwag nyo natin kakalimutan syempre yung Women's of Wisdom, yung mga younger elders natin dyan. Amen. Kaya join na kayo mga kapatid sa ating cell group meetings. Amen. At we invite you also to attend our Bible study every Wednesday 8 p.m. or 8:30 p.m. Pinangungunahan niya ng ating pastor, walang iba kundi si Pastor Roban. Praise the Lord. And let us open our Bible mga kapatid in Acts chapter 10 verse 43. At mamaya basahin natin yan. Bago ang lahat, let us all thanks our kingdom partners, kingdom builders, tithe givers, and
our pledgers. Salamat sa mga kapatid sa mga supports at bibigay nyo ng inyong mga love offering. No, ginagamit natin yan sa pagpapalaganap ng church at sa pagpapatayo syempre ng church. Huwag natin kalimutan yung bangon natin, yung pagtatayo ng sanctuary diyan sa may Bacoor. Kaya patuloy tayo na suportahan yan, kapatid. At dalangin natin na matapos yan this year. Praise God! Yes! At ready ka na ba, kapatid? Meron ka na bang Bible? Meron ka na bang notebook dyan? Or cellphone mo para i-list down mga verses and mga pangungusap na ibibigay sa ng ating Panginoon. Amen. Glory be to God. At basahin natin yung Acts chapter 10 verse 43. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, I'm reading in Tagalog version. Sabi rito, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Manalangin tayo, mga kapatid. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat sa salitang ito, sa binhi na itatanim mo sa puso at isipan ng mga nakikinig sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ito at ito'y magbigay ng paglago sa aming pananampalataya at sa araw-araw na aming mga ginagawa, Panginoon, itong salita mo na maggagabay sa amin upang kami ay makapamuhay na may kabanalan. At maraming salamat sa iyo, Panginoon. We bless you, Father. We glorify you in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan, welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. And my name is Brother Huge Espiritu. Ayan, praise God. At may bago na naman tayong topic. At mamaya, i-elaborate natin yan. At salamat sa Panginoon. At itong topic na to, mga kapatid, saan ba tayo kukonect? Tinatanong dito kung saan tayo kukonect. Ano ba yung kukonektahan natin? Ang kukonektahan ba natin? Source ba ito? Or ito ba ay mga impluwensyang tao? Kanino ba tayo kukonect? No? At katulad nga ng cellphone, ay kailangan kumukonect sa source, no? Kailangan nagcha-charge sa source dun sa kuryente. Kaya nga dito, kung tayo ay susunod, kanino ba tayo susunod? Sa mga bad influence ba or good influence? Ayan. Kaya alam niyo yun, mga kapatid, there are principalities and powers of this world. Amen. Thank you, Lord. There are principalities and power of this world. And there are rules and there are assigned authorities. Kung sino man yung mga tinalaga dito sa gobyerno, kung sino man yung binigyan ng kapangyarihan upang mamahala, no, sa school, sa workplace na ating pinagtatrabahuan, sa community na ating kinabibilangan. At dito, mga kapatid, this is the power to rule, the power to govern. At sa ating society, mga kapatid, kailangan, or maging sa ating bayan, this power applies and used just only to direct us and to control us, no? At mas maganda ron, syempre, kung merong nagdadirect at nagko-control for peace and unity. Amen ba yon? Amen. Thank you, Lord. At alam nyo, mga kapatid, without power, no, nagiging sabog or scattered ang mga tao. Nagkakaroon ng iba't ibang opinion. At kung ikaw ay kabahagi ng isang community na ito, at kung walang barangay captain or namamahala, mga barangay tanod or kagawad na
namamahala rito mga kapatid, sabog or scattered ang lahat ng tao. Malamang kanya-kanyang idea, kanya-kanyang opinion para mapabuti, or minsan hindi pa nga, pag nagbigay ka ng opinion, nagkakamali pa. So scattered or sabog, walang nag-o-organize, maging sa school, no, sa paaralan na iyong pinapasukan, kung walang presidente doon or principal, kung walang teacher, baka ikaw ay teacher na rin, nagpagturo ka, tagapagturo ka na rin, or kung walang class president mga kapatid. At dito, kung wala na itong mga bagay na to, dito sabog or scattered ang mga mag-aaral o ang mga tao na kinabibilangan, or kung saan mang grupo siya na napapabilang. Maging ganun din, no, sa ating trabaho, kung walang manager, walang presidente, no, walang supervisor mga kapatid, sabog or scattered, o maraming mga bagay na pwede kang gawin na hindi magiging kalugod-lugod, no, para dun sa grupo, or hindi nagbibigay ng maayos na harmony, no, dun sa grupo. Kaya nga napaka-importante ng principalities and power sa ating society or sa grupo na kinabibilangan nga. Ang problema nga lang kung hindi tayo sumusunod or nagpapasakop sa mga principalities na meron sila, o mga powers na itinalaga sa kanila, no? Kung hindi tayo nagpapasakop, sumusunod dito mga kapatid, nagiging magulo ang sistema. Hindi nagiging maayos at organisado ang isang grupo. At gayon din kung lalong-lalo na sa churches, kung maraming mga leaders, maraming organizers, ngunit matitigas ang ulo ng mga members, ganun din. Or matitigas ang ulo ng mga servants, ganun din. Hindi organized, or vice versa, kung ang mga leaders din ay nagpapatupad ng mga rules, gayon din. Bakit ba susunod ang mga members kung matitigas din ang ulo ng mga leaders? So vice versa lang yan mga kapatid. At kung hindi tayo nakikipag-cooperate, hindi nagiging organized ang lahat. At masasabi ito na hindi Christ-like, no? Na katulad ng image or image ni Lord God. Ang tawag doon mga kapatid is paganism, no? Sapagkat ang paganism mga kapatid, isang uri ng pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, na kung ikaw, sarili mo, sinusunod mo, at may marami kang patakaran o rules na sinusunod para sa'yo, mga kapatid, paganism ang tawag doon. Pagsunod sa mga Diyos-Diyosan, may sarili kang batas na sinusunod, no? Ang tawag doon, Diyos-Diyosan mo ang sinusunod mo. Sarili mo ang sinusunod mo. So, ang pagpapasakop mga kapatid sa principalities and powers, sa mga authorized or appointed leaders ng gobyerno, o ng school man yan, o ng church man yan, or ng companies na pinapasukan mo, ay mapapakita rin dito mga kapatid, kung ikaw ay nasunod, isa tong kinikilala na ikaw ay may Diyos na sinusunod, no? Dahil nagpapasakop ka sa mga principalities or mga powers, no, na meron dito sa ating society. At alam mo yun, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit has the source of these principalities and powers, no? Sa kanila nagmula, and they are the author of divine powers and principalities. Sa kanila nagmula mga bagay na ito. Kaya nga kung tayo ay nagpapasakop, no, sa ating mga leaders, at nagpapasakop tayo sa kapangyarihan masigit pa sa ating Panginoon, tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, mga kapatid, dito makikita talaga na tayo ay Christ-like. Ayan. Ngayon po, sa ating verse na binasa, but bago yon, na basahin natin yung Acts 10 verse
starting from 11, pero sinasabi doon, mga kapatid, I'm reading it in CEB, Common English Bible. Sabi rito, God showed Peter a large linen sheet being lowered to the earth by its four corners. Ayan. So ano daw 'yon? Merong malaking kumot, no, a large linen. At dito mga kapatid, ano ba yung nasa loob ng large linen na 'yon? Gagabitin ba yun ni Peter para siya ay magkaroon ng magpa-warm kung siya ay nilalamig, no? Kung siya ay giniginaw? Mga kapatid, ang nandun sa loob is yung all kinds of four-legged animals at kasama na rito yung mga reptiles at dito kasama rito yung mga wild birds. Pero dito may sinasabi na a voice was heard by Peter. May narinig si Peter na isang tinig. Sabi kay Peter, get up, kill and eat. Ano daw? Get up, killed and eat. Then Peter said, absolutely not, Lord. I have never eaten anything impure or unclean. Kasi nga itong mga Hudyo, mga kapatid, sa translation na yon, at mapapansin mo, maunawaan mo, yung mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo sa hindi Hudyo. No? So ang ibig sabihin, si Apostle Peter ay isang Hudyo at yung pupuntahan niya or kung makikipag-usap siya sa iba na hindi Hudyo, Gentiles ang tawag doon. At dito nga, hindi sila pwedeng magkaroon ng connection or conversation. So meaning, doon sa pangitain na yun, may pinapagawa ang Diyos kay Pedro. So ang tanong dito mga kapatid, sinunod kaya ni Pedro yung pinapagawa ng Diyos sa kanya? Let's read verse 15 and 16. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Kung uunawain natin dito mga kapatid, yung sinasabi dun sa verse na yun, 3 ulit daw. 3 times na ginawa. So, ibig sabihin, hindi isa, hindi dalawa, kundi 3. Ano ba yung 3 na yun? Well, dito maipapakita lang ng ating Panginoong Yesus na kahit na Hudyo ka, kahit na isa kang leader na hintil or leader sa church, hindi pa rin tayo nakakasunod sa principalities or powers na ipinagkaloob, no, dun sa sumasakop sa atin or sa ating Panginoon marahil, no. I think this is the reason why Peter denied Jesus 3 times, no. Pinagkaila niya si Jesus ng 3 beses. And this is the reason why 3 times din na tinanong ni Jesus si Peter na sa salitang, mahal mo ba ako? 3 beses din yon. Marahil si Peter mga kapatid, at this moment, at that time, nagmumuni-muni kung ano ba talaga ang kahulugan o ibig sabihin ng pangitaing iyon. At bakit siya pinapatayo, may papatayin at kailangan niyang kumain, no? Well, kung may sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, may pinapagawa sa atin ng Diyos na para tayo ay magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng pakinabang sa ating lipunan at magkaroon ng pakinabang sa ating Diyos, mga kapatid, magpapasakop ba tayo or susunod ba tayo? So, bago tayo dumating sa ating points, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng submission. Sabi rito sa dictionary, submission is a legal agreement to submit to the decision of arbitrators. Number 2, the condition of being submissive, humbled, or compliant. No? Sumusunod, compliant. Number 3, an act of submitting to the authorities or control of another. So, magpapasakop ka. No? Kung siya ay may authority, magpapasakop ka sa kanya. So, let's take
the third point, no, dun sa kahulugan ng submission, an act of submitting to the authority or control of another. So, sa verse na ating binasa mga kapatid, ang nag-uutos dito kay Pedro ay si Jesus, no? Sino daw? Si Jesus. Ang Diyos ba ay merong authority kay Pedro? O ang Diyos ba ay may authority sa'yo? Meron. So, ang tanong kapatid, kung nag-uutos sa'yo ang nanay mo, kung nag-uutos sa'yo ang tatay mo, nag-uutos sa'yo ang ate mo or kuya mo, meron ba silang authority sa'yo? Siyempre, meron kasi sila yung nakakatanda. At higit sa lahat, kung may authority ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus sa'yo, mas higit mo siyang sundin. So, kung ikaw ay tinatawag na Kristiyano at marami kang pagsuway sa mga utos ng Diyos, marami kang pagsuway maging sa pamahalaan o sa mga rules sa company nyo, mga rules sa church or mga pinapatupad sa church, para tayo ay mas lumalim pa yung pananampalataya, no? May pinapagawa ang pastor para tayo ay mas lumalim pa sa pananampalataya. Susunod ba tayo sa mga sinasabi na ito? Or ang una mo bang gagawin, no, ay ang susundin mo ang iyong sarili? Mga kapatid, ang tanong dito, ano ang desire ng puso mo? Sapagkat ang kalaban, mga kapatid, ng pagpapasakop or pagsunod sa principalities and powers, mga kapatid, ay ang desire ng puso, ng sarili nating desisyon, sarili nating pangunawa, susundin natin, sarili nating kagustuhan, susundin natin. So, yung desire na meron tayo, yun yung pamamaraan na sinusunod natin, na kahit mali, isinusunod natin. Kaya mga kapatid, kailangan natin gawin, number 1 point is to resist devil. Sabi mo, resist devil, no? Layuan mo ang gawa ng kaaway. Layuan mo si Satanas. Sabi sa James chapter 4 verse 7, therefore, by submitting ourselves to God through following Him, pagsunod sa Kanya, focusing on Him, no? Sa Kanya ka lang nakapokus, serving Him. Ibig sabihin, may ginagawa ka. You are serving Him. At dito, yung mga inuutos niya, yun yung sinusunod mo. And obeying Him, we can resist devil, no? And live a life to the glory of God. Amen. No, paano raw natin mariresist ang gawa ng kaaway? To focusing, following Him, obeying Him, you can resist the devil in your life. Yung mga bulong ng kaaway, gawin mo yan, gawin mo to, na hindi naman pinag-uutos ng Panginoon. So, balik tayo dun sa topic, mga kapatid. Habang nag-iisip si Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitahing iyon, sabi rito sa verse 19 to 20, sabi ng Espiritu, tignan mo, may 3 lalaking naghanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So, let us speak the word, huwag mag-atubili. Huwag mag-atubili means yung reluctant ka, no? You are become unwilling. Kapag ka nag-atubili ka, you become unwilling to follow or to obey the rules or the principalities. Ito nga mga kapatid, unwilling ka ba na sumunod sa utos ng Diyos? Or unwilling ka na sumunod sa utos ni Satanas? What will you choose? Kapatid, kung unwilling tayo sa mga katuruan sa Biblia, isa lang ang sagot dyan. Ayaw natin sa principalities and powers na ipinatutupad ng ating Panginoon, sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ang gusto natin, mga kapatid, ay yung principalities and powers na tingin mong meron ka. Point number 2, kailangan
have faith in Jesus. Kailangan meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi rito sa Acts chapter 10 verse 19 to 20, at sabi nga ron, nung pinag-iisipan ni Apostol Pedro, yung kahulugan, nung pangitain na yun, kapatid, sinasabi ni Yahweh, sinasabi sa iyo ng Diyos, huwag kang mag-atubili. Huwag kang mag-atubili na sumunod sa kanyang mga utos. Huwag kang mag-alinlangan. Do not resist God. Kapatid, meron ka ba na mga personal na kaligtasan na sa buhay mo? Meron ka bang personal na kaligtasan na sa buhay mo? Na kung wala pa, kapatid, huwag kang mag-atubili na tanggapin o sumunod sa ating Panginoon. Mag-aantay ba tayo, kapatid, na tayo ay tumanda na lang? At mag-aantay ba tayo na tayo ay hindi na makatayo bago tayo manampalataya sa ating Panginoon? Sabi sa verse na ating binasa, mga kapatid, sa Gawa chapter 10 verse 43, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ano daw yun? Tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ang tanong, kapatid, may kasalanan ka ba? Marahil sa atin, sinasabi natin na ako wala akong kasalanan at hindi ako gumagawa ng mga pagkakamali kailanman. Kapatid, walang taong hindi makasalanan. Sinasabi sa Bible na tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Walang umabot sa standard ng ating Panginoon, lahat ng tao. Kung si Jesus ang nagpapatawad sa lahat, mga kapatid, hindi ka ba mananampalataya at susunod sa Kanya? Hindi mo ba bibigay ang buhay mo para sa ating Panginoon? Kung si Jesus ang author or si Jesus ang may akda ng buhay mo, kapatid, siya naman talaga. Hindi ka ba susunod sa Kanya? No? Kung siya ay yung may power, kung siya ay may kakayahan, or siya ang may authority sa buhay mo, kapatid, hindi ka ba mananampalataya at susunod sa Kanya? Ang linaw, kapatid, na siya yung sinasabi ng mga propeta na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung gumawa ng lahat ng meron tayo. Kung anong meron ka sa buhay mo ngayon, siya ang may bigay niyan. Kaya kung hayag sa tao ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid, mga miracles na ginawa, kung naaalala mo ang kanyang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, mananampalataya ka sa Kanya. Lagi ka nang magdadasal at lagi kang susunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya nga, walang imposible, no, na ikaw ay papatawarin ng ating Panginoon kung ikaw ay nakakonect sa Kanya, kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa atin, sa buhay natin, marami tayo mga nagagawang pagkakasala, at sabihin man natin na tayo ay walang ginawa, pero sa mata at sa paningin ng Diyos, tayo ay makasalanan pa rin. Tayo ay maruming basahan. At kapatid, kung tayo ay maruming basahan, hindi ka ba mananampalataya sa Kanya? Na kung sinasabi na tayo ay makasalanan at kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, tayo ay magkakamit ng kapatawaran at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, believe. Point number 3, believe in Jesus. Sabihin mo, believe in the power of Jesus. Believe in the power of Jesus. Alam mo, kapatid, yung faith and belief, there are two different meanings. Yung belief, mga kapatid, based on the information, and yung faith is based on the application. So, kailangan meron kang paniniwala, meron kang pananampalataya.
nung nakarating si Apostol Pedro, mga kapatid, sa bahay ni Cornelio, sapagkat dito nagpakita yung isang anghel kay Cornelio, sapagkat nalugod ang Diyos kay Cornelio sa kanyang mga panalangin at sa kanyang mga ginagawa. At dito nangaral si Pedro sa sambahayanan ni Cornelio. Dito matapos na isilaysay ni Pedro ang lahat, mga kapatid, doon lang ni Pedro na natuklasan na ang kahulugan ng pangitain na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na walang itinatangi ang Diyos, maging ito man ay hintil, na walang itinatangi ang Diyos kung siya man ay nagkasala. Pero kung siya ay nagkasala at kung siya ay humihingi ng kapatawaran, sumusunod sa ating Panginoon, kapatid, siya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ay nakakamit ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At mga kapatid, sabi ron sa binasa natin, sa Gawa chapter 10 verse 43, siyang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap nga ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sa pamamagitan lang yan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. So habang nagsasalita dito si Pedro, mga kapatid, biglang bumaba ang banal na spirito sa sambayan ni Cornelio. At lahat ay napatawad at lahat ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Mga kapatid, this is the power of our Lord Jesus. Dito na save ang buong sambayan ni Cornelio. Ngayon, mga kapatid, dito inihayag ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, mga kapatid, kung ang kapangyarihan ng Diyos ay nakapagbibigay at nakakapagpatawad sa lahat ng mga kasalanan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hihingi ka ba at lalapit ka ba o kukonekta ka ba sa Kanya? Sabi rito sa 1 Corinthians 2 verse 10 to 11, For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depth of God. For who among you men knows the thought of a man except the spirit of a man which is in him? So, kita ni Lord lahat yan. Yung puso natin na marumi, kita ni Lord lahat yan, mga kapatid. Alam ni Lord kung ano ang mga ginagawa natin. So, dito mga kapatid, kaya kanino pa tayo maniniwala? Sa mga Diyos-Diyosan ba? Sa ating sarili ba? O sa mga gawa ng kamay ng tao? O sa ating Panginoong Hesukristo lang? Sa ating Panginoong Diyos na hindi natin nakikita? Sa banal na Espiritu na hindi natin nakikita? Kaya mga kapatid, doon ka na mananampalataya sa lumikha sa iyo na nagbigay ng buhay mo. Kaya kapatid, when Jesus said, I am the bread of life, kapatid, maniwala ka, manampalataya ka. Resist devil. If Jesus said, I am the living water, mga kapatid, maniwala ka, manampalataya ka sa ating Panginoon. And Jesus will show Himself and reveal Himself to you. Kapatid, napakabuti ng ating Diyos at napakaganda ng Kanyang mga tinuturo sa atin. In John chapter 15 verse 5 to 6, sabi rito, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So meaning, lahat ng mga pagpapala natin, mga kapatid, lahat ay nagmumula sa Kanya. Lahat ng mga pagpapala natin, masama man ng tao, or marami mang ginagawang kasamaan ng tao, mga kapatid, kahit na siya ay pinagpapala, alam mo, may hangganan ng lahat. Like Lazarus and the rich man. Pero ang taong lalo pang nagpapakasama ay at ginagawa ang mga hindi magaganda, mga kapatid. Ano ang ginagawa kaya sa kanya?
pagdating ng paghukom. Mga kapatid, dito ginagawa sa kanya, pinapalabas siya at tinatapon. At in chapter 6 of John, verse 15, sabi rito, he cast out as a branch and is withered, and they gathered them and throw them into the fire, and they are burned. Sinusunog daw, kapatid. Ngayon, ang tanong, ang Diyos ba ang may final word? Ang Diyos ba ang may final command or power over us? O hindi ba pa tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya, kapatid? Kung bigla na lang mag-rapture, sapagkat lahat ng mga nakasulat sa Bible, mga kapatid, ay naganap na dati at may magaganap pa, no, sa ating kasalukuyang panahon. Kapatid, the prophecy will come true, and all the people of God will be raptured, and we will live in heaven. Maninirahan tayo sa langit. At kapatid, kung ikaw ay Kristiyano o ngayon ka pa lang nakakaunawa ng pagpapala ng kaligtasan, mga kapatid, sabi rito, huwag mo nang darnasin pa na dumating ka pa sa point, no, na maranasan mo pa yung 7 years of tribulations. Nandun lahat ng mga kapigatian, ng mga parusa ng ating Panginoon sa mga taong hindi nasunod sa Kanya. And all the people who did not believe in Jesus Christ, the Son of God, as the Son of God, will experience great pain, will experience great agony dun sa panahon ng 7 years of tribulation. Kaya mga kapatid, dito pa lang, ngayon pa lang, tinuturo ng ating Panginoon na tayo ay manampalataya at magtiwala sa Kanya. Napaka-importante, mga kapatid, ang pagsunod. Napaka-importante na umiwas tayo sa lahat ng mga masasamang gawa ng mundong ito. Pornografiya, walang habas na pagsasaya, paglalasing, paninigarilyo, pambababae, mga kapatid, at marami pang iba. Gawa ng mundo yan. Ito ang nagbigay sa atin upang tayo ay magkasala. At gusto ng ating Panginoon na tayo ay makapiling niya dun sa langit, sa buhay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto ng Panginoon na makasama Kanya sa piling niya. Kaya mga kapatid, kung alam mo na nagkasala ka at hindi ka pa humingi ng patawad sa Panginoon, kapatid, sabayan mo ako sa panalangin ito. Dito, tutulungan ka ng ating Panginoon at bibigyan ka ng malalim na pangunawa upang ikaw ay makasunod sa Kanya. Sabihin mo, sabayan mo ako sa panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Hesus, maraming salamat po. Panginoong Hesus, patawad po sa lahat ng mga pagkukulang ko, Diyos. Patawad po, Panginoon, ako po isang makasalanan. Ako po'y hindi naging masunuring Kristiyano, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Salamat po. Lahat ng ito ay aking tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Sumabay ka ba, kapatid, sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon? Kung sumabay ka, congratulations. Alam ng Diyos na ikaw ay gustong sumunod sa Kanya. Na ikaw, kung bakit ka naririto, ay tinuturo ng Diyos kung paano ka manampalataya at makinig sa Kanya at sumunod sa Kanya mga pinag-uutos.
higit sa lahat, yung pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagpupuri sa ating Panginoon. Gusto niyang matutunan mo yun. Kaya kapatid, alam ko na napakabuti ng Diyos at maganda ang binibigay ng Diyos para sa atin na ngayon pa lang, habang hindi pa siya dumarating, gusto ng Diyos na tayo ay makasunod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Kapatid, sabayan mo muli ako sa panalangin ito at humingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon, maging ang mga kapatid natin na may mga sakit. Thank you, Lord Jesus. At Heavenly Father, we thank you for all this teaching. And we know, Lord God, that you are powerful. You are our sovereign God, Almighty, omniscient, omnipresent. You are our everlasting God. And we thank you, Father God, for teaching us, for instructing us, for guiding us, para kami, Panginoon, ay makasunod sa iyo. Para kami, Panginoon, ay mas lumalim pa ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagsulat mo sa aming mga pangalan sa aklat ng buhay. At dalangin namin, Panginoon, na kami ay iyong pagpalain sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord God, sa aming pagtatrabaho, sa aming pagbibusiness, sa mga nag-aaral, Panginoon, pagpalain mo sila sa mga matataas na grades. Tulungan mo rin, Panginoon, mga pangangailangan nila, finances, sa kanilang mga bills, mabayaran, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mag-provide ng lahat ng ito. Pagkaloob mo po, Panginoon, mga pagpapalang ito sa aking mga kapatid na ito. Dalangin ko sa mga may sakit, Lord God, anumang uri at klase ng sakit na meron sila ngayon, Panginoon. Alam namin na ikaw lang ang may kakayanan na magpagaling. Ikaw lang ang may kakayanan na tanggalin ang mga sakit na ito. At kami ay mananampalataya sa iyo. Nang sa gayon, Lord, na tuluyan nang mawala ang mga sakit na ito sa aming buhay. Mga kasalanan na ito sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ang iyong dugo ay naglilinis, nagpapalinis ng karumihan. At salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. We thank you, Father God, and we praise you, and we glorify you in your mighty name. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! At salamat sa ating Panginoon. Salamat din sa pagsubaybay nyo sa ating gawain. Patuloy lang tayo, sama-sama tayo mga kapatid, sa pagsunod sa pananampalataya na itinuro ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang ating Panginoong Hesus. At salamat sa Panginoon. At sumabay ka ba sa panalangin? Sumabay ka ba sa pagpupuri? Nung umawi tayo kanina, at na-bless ka ba, kapatid? Kung na-bless ka, sabihin mo, Amen. At bago tayo mag-declare, pasalamatan muna natin, syempre, ang ating mga kingdom partners, ating mga kingdom builders, mga supporters natin sa ating mga pledges. At salamat sa buhay niyo, mga kapatid, at patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Kaya ano pang hinihintay natin? Let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Thank you for joining our OPM. Dito lang yan sa Jesus Company Facebook page. Praise and glory be to God. Again, my name is Brother Huge, and see you again next week. Thank you, Lord. God bless you all. Bye-bye.